Teacher Ads, ilang IDP ba ang aking gagawin after kong mag-ISAT this school year 2025 to 2026? Ang tamang sagot po ay isa. Pero, ilang taon? 3. Okay? So, gagawin na po natin ang Year 1, Year 2, at Year 3. Kung mapapansin nyo po sa ating ISAT, lahat ng 37 indicators na covered sa ating school year 2025 to 2026, 2026 to 2027, at 2027 to 2028 ay nandoon po sa ISAT. Okay? So, ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, isang beses lang po tayong mag-iisat. Ngayon, sa ating IDP na gagawin, ang gagawin din po natin ay isang IDP lang, pero sa initial IDP natin na gagawin for this school year, 3 years ang ating coverage. So sa akin po, nagawa ko po ang aking IDP. Ang aking IDP po ay kumuha ako ng 2 priority ko for this school year na development needs na nilagyan ko ng timeline na 2025 to 2026. 3 naman po mula sa 2026 to 2027 at 3 rin po mula sa 2027 to 2028. Ngayon, ipapasa ko ito, yung DP ko na may 3-year plan. Okay? So, parang plano ko na ito sa loob ng 3 taon. Kasi, di naman na magbabago yung sagot ko dun sa ISAT eh. Yun naman yung aking needs sa palagay ko. Ang aking mga perceived needs. Ngayon, dito sa aking DP, sa aking IDP, ito ay gagawin ko lang kung alin yung nandoon sa year na 2025 to 2026. Ano ang gagawin ko doon sa 2026 to 2027 at 2027 to 2028? Itatabi ko po muna ang aking initial IDP. DP kasi yung tawag dito, kaya DP yun na itatawag ko. Pero ngayon, IDP na. So, itatabi ko muna ang aking IDP at next school year, gagamitin ko ulit yung nandun sa part na 2026 to 2027. Kasi, yung mga indicators na nandito ay kasama doon sa mga set ng indicators natin for next school year. Ngayon, dito, balik tayo kay 2025 to 2026. Dito kay 2025 to 2026, ang 2 priority ko na ito, yung gagawin ko, kasama ng iba pang mga indicators na meron ako. Ngayon, pag ipinasa ko to kay master teacher or kay school head, sa aking mentor, ano naman ang gagawin niya? Titingnan niya ito at ang iba pang mga IDP ng lahat ng kanyang mga mentors, pagsasama-samahin niya, i-consolidate niya, titingnan niya kung ano yung pangailangan ng kanyang mga mentees para nga sa strengthened coaching and mentoring natin dito sa ating PMES. So, kung makikita niya kung ano yung mga perceived needs ng kanyang mga mentees, yun yung kanyang gagawa ng ISP or ng Instructional Supervisory Plan. Okay? So, kapag nagawa niya na yun, for this school year, ito muna yung kanyang mga priorities na ide-develop. Gagawa siya ng mga lock sessions or kung ano pa man yung mga bagay na makakatulong doon kay teacher base doon sa kanyang mga development needs. Okay? Hindi lang naman lock session, pwede rin naman na one-on-one mentoring, kung ano man yung kanyang naiisip na pwedeng gawin para ma-address yung development needs ng kanyang mga mentees. Ngayon, ano naman yung gagawin niya doon sa sa school year 2026 to 2028? Ano naman yung kanyang gagawin doon? Pwede na siyang mag-advance ng pag-iisip kung paano next school year naman. So, maganda na 3-year plan ito para makapag-adjust din yung ating mga mentors kung ano yung ipaprioritize nila for the next school years. Okay? So, tayo next year, hindi na tayo magsasagot ulit ng panibagong ISAT. Okay? Gagawin natin, titingnan na lang ulit natin itong ating initial development plan. Okay? Ngayon, sa dulo ng taon, ito po kasing ating development plan ay initial lang po. After nating nag-ISAT, ito yung perceived needs natin. At syempre, sa dulo ng taon, magbabago na ito. Maaaring hindi na ito yung ating priority kapag dumating ang dulo ng taon. Kasi, unti-unti, na-accomplish na natin yung mga pinaplano nating mga interventions para dito sa mga development needs na meron tayo. So,
Dapat kasi mid-year mag-update na tayo ng ating development plan. Pero ang problema, wala naman tayo halos nagawa for mid-year review kasi dumating naman itong PMES, kalagitnaan na rin halos ng taon. So, hindi na natin yon nagawa. Pero sa dulo ng taon, magkakaroon tayo ng updated na IDP. Ang coverage lang po nun ay yung year 1 lang. Kung ano lang po yung tinrabaho natin for this school year. Okay? So, pagka dumating po yung dulo ng taon, meron pa tayong isang DP na gagawin, IDP na gagawin. At para lang ito sa year 1 na development needs na inilagay natin dito sa ating IDP. Maaari bang magbago? Opo, maaari pong magbago kasi baka yung perceived needs natin, magaling naman pala tayo doon. Hindi naman pala tayo talagang sobrang nangangailangan doon. At meron tayong na-overlook na indicator na doon pala tayo may problem pero hindi natin naisama dito sa ating development needs. Makikita din naman po iyan as we go along this school year. Okay? So, ayun po. Ulitin po natin. Ngayong school year na ito, gagawa po tayo ng IDP after ESAT at yung IDP natin, ang coverage niya ay multi-year din. Year 1 to year 3. Pero ang tatrabahuhin ay year 1 lang muna. Next year, wala tayong ESAT. Next school year ulit, wala pa rin. Kasi nga, covered na ang 3 years sa ating IDP. Okay? So, ayun po. Bye!